Naranasan ninyo na bang maupo sa gilid ng tubig ng ilang oras? Nakatitig sa pamingwit, naghihintay ng kagat. Tapos, pag-ahon ninyo ng linya ay simot na simot ang pain na parang dumaan sa vacuum cleaner. Pero wala kayong naramdaman kahit kaunting pitik? Alam ko ang iniisip ninyo. Iniisip ninyo na napakagaling magnakaw ng isda sa lugar na yon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ang isda ang problema, kundi ang mismong diskarte ninyo? Paano kung ang mismong gamit na pinagkakatiwalaan ninyo para makahuli ang siya mismong dahilan kaya hindi ninyo nararamdaman ang kagat? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na paboritong gawin nating mga mangingisda, lalo na iyong mga nakasanayan na ang mga lumang diskarte. Ipapakita ko sa inyo ang hindi inaasahang katotohanan kung bakit ang paggamit ng sobrang bigat na tingga ang numero unong dahilan kung bakit kinakain ang pain ninyo nang hindi ninyo nalalaman. Sigurado akong marami sa inyo ang makakarelate dito. At baka nga magalit pa ang ilan dahil babasagin natin ang mga nakagawian na ninyo. Tingnan natin kung tama ba ang hinala ko sa inyong setup. Handa na ba kayong malaman ang totoo? Bago tayo pumunta sa pinakadetalyadong paliwanag, pag-usapan muna natin kung bakit napakahalaga ng paksang ito at kung bakit halos lahat tayo ay dumaan sa ganitong maling paniniwala. Mula pa nung mga bata tayo at tinuturuan ng ating mga lolo at tatay mangisda, ang laging turo sa atin ay kapag malakas ang alon o gusto mong makarating sa malayo ang pain mo, kabitan mo ng pinakamabigat na tingga na kaya mong ihagis. Ang paniniwala natin, kapag mabigat ang tingga, mas steady ang pain sa ilalim, hindi tatangayin ng agos at mas madaling makikita ng isda. Kaya naman, taon-taon, henerasyon hanggang henerasyon, nakaugalian na nating maglagay ng malalaking pabigat sa ating mga linya. Pero ang hindi natin napapansin, ang teknolohiya ng pamingwit at mga linya ay nagbago na, at ang mga isda ay tila mas naging matalino na rin. Maraming mangingisda ang patuloy na gumagawa ng iisang pagkakamali ng paulit-ulit. Nagtataka kung bakit laging ubos ang pain at ang sisisihin ay ang lugar, ang panahon o ang malas. Panahon na para baguhin natin ang pananaw na yan at intindihin kung ano talaga ang nangyayari sa ilalim ng tubig kapag gumagamit tayo ng mga pabigat na parang bato sa laki. Isipin ninyo ang isang napakagandang umaga sa tabing dagat o sa paborito ninyong lawa. Malamig pa ang simoy ng hangin, may hawak kayong mainit na kape sa isang kamay at ang inyong pamingwit sa kabila. Kukuha kayo ng pinakamalaking tingga sa inyong kahon dahil ang nasa isip ninyo ay kailangan ninyong ihagis ang inyong pain sa pinakamalayong bahagi ng tubig kung saan naroon daw ang malalaking isda. Pagkahagis ninyo, maririnig ninyo ang napakalakas na pagbagsak ng tingga sa tubig. Parang may nahulog na blok ng semento. Uupo kayo, maghihintay, at tititig ng maigi sa dulo ng inyong pamingwit. Lilipas ang 10 minuto, 20 minuto, at kahit kalahating oras. Wala kayong nakikitang galaw. Walang kagat. Walang pumipitik sa dulo ng pamingwit ninyo. Kaya naman, mainip kayo at iikutin ninyo ang inyong makina para silipin kung ano na ang nangyari. Pag-ahon ng inyong kawil, laking gulat ninyo dahil simot na simot ang inyong pain. Wilang natira kahit kaunti. Magtataka kayo at tatanungin ninyo ang inyong sarili kung may isda ba talaga o sadyang magaling lang magnakaw ng pain ang mga isda sa lugar na yon. Ang totoo niyan, nandoon ang mga isda at kanina pa nila pinipistahan ang inyong pain. Ang pangunahing problema ay nakaugalian na nating isipin na ang pangingista ay paramihan ng lakas at pabigatan ng gamit. Isa itong kaisipan na nakuha pa natin sa mga lumang mangingista na sanay sa makakapal na nylon na parang sampayan at mga kawayan na pamingwit. Sa panahon nila, kailangan talaga ng mabigat na tingga dahil hindi babagsak ang linya nila dahil sa sobrang kapal at tigas nito. Pero sa panahon na yon, gumagamit na tayo ng mga linyang sobrang nipis at matitibay, pati na rin ng mga pamingwit na napakasensitibo.
Kapag nilagyan ninyo ng sobrang bigat na tingga ang inyong modernong setup, sinasayang ninyo ang kakayahan ng inyong gamit. Ang mabigat na tingga ay nagsisilbing pader o harang sa pagitan ng isda at ng inyong kamay. Habang ninunguyan ng isda ang inyong pain, ang puwersa ng kanilang paghila ay nauubos at nasasalo lahat ng mabigat na tingga. Hindi nakakarating ang puwersang iyon sa linya pataas sa inyong pamingwit. Kaya habang kayo ay masayang nakikipagkwentuhan sa inyong katabi, tahimik namang inuubos ng isda ang inyong pain nang walang kahit anong senyales na nakakarating sa inyo. Kayo lang ang nagpapakain ng libre sa kanila. Pag-usapan natin kung paano talaga kumain ang maraming klase ng isda sa ilalim ng tubig. Kapag nakakita ang isda ng pagkain, hindi naman nila ito agad nilulunok at mabilis na lumalayo ng walang pag-aalinlangan. Kadalasan, hinihigop muna nila ito ng dahan-dahan, tinitikman, at sinusubukan kung ligtas pa itong kainin. Sa sandaling mahigop nila ang pain ninyo kasama ang kawil, mararamdaman agad nila ang puwersa ng inyong napakabigat na tingga na nakabaon sa buhangin o putik. Ang likas na reaksyon ng anumang buhay na nilalang kapag nakaramdam ng hindi natural na bigat sa kanilang pagkain ay ang iluwa ito agad. Dahil sobrang bigat ng inyong tingga, napakabilis mapansin ng isda na may mali. Iluluwa nila ito, pipitasin ang malambot na bahagi ng pain at aalis ng hindi ninyo namamalayan. Kung ang tingga ninyo ay mas magaan o tama lang ang timbang, ang isda ay magkakaroon ng kumpiyansa na dalhin ang pain sa bibig niya at lumangoy palayo ng bahagya. Ang paglangoy na ito, palayo ang magdudulot ng hatak sa inyong linya na siya namang magpapapitik sa dulo ng inyong pamingwit. Ngunit dahil nakapako sa ilalim ang mabigat ninyong tingga, nawawala ang pagkakataong ito. Tingnan natin ang aspeto ng tensyon sa inyong linya. Kapag inihagis ninyo ang inyong mabigat na tingga at ibinaba ninyo ang inyong pamingwit sa patungan, natural na hihigpitin ninyo ang inyong linya hanggang sa bumaluktot ng kaunti ang dulo ng inyong pamingwit. Sa inyong isipan, ito ang perpektong posisyon para makita ang kagat. Ngunit ang hindi ninyo alam, dahil sa sobrang bigat ng tingga na nakaangkla sa ilalim, lumika kayo ng napakatigas at hindi gumagalaw na linya. Kung may maliit o maingat na isda na kumakagat sa inyong pain, kailangan muna nilang matalo o mahatak ang buong bigat ng tingga bago gumalaw ang dulo ng inyong pamingwit na kasalukuyang nakabaluktot na. Imposible itong mangyari para sa maraming ordinaryong isda. Ang tanging mangyayari ay gagalawin nila ang pain sa loob ng maikling haba ng tali na nakakonekta sa kawil, uubusin ang inyong hipon o bulate at aalis. Kung sana ay mas magaan ang inyong tingga, ang anumang maliit na paghila ng isda ay agad na magpapagalaw sa inyong tingga, na siya namang mabilis na magpapabago sa tensyon ng inyong linya. Ang pagbabagong iyon sa tensyon ang inaabangan ng inyong mata sa dulo ng pamingwit para malaman ninyong oras na para bumatak. Kailangan din nating tanggapin ang isang masakit na katotohanan. Ang mga isda sa panahon ngayon ay hindi na kasing mangmang tulad noong mga nakaraang dekada, lalo na sa mga pampublikong lugar kung saan maraming tao ang nanging isda araw-araw. Sanay na ang mga isda sa ingay, sa anino ng tao, at lalo na sa iba't ibang klase ng pain at kawil. Ang tinatawag nating fishing pressure ay napakataas na. Kapag ang isang matalinong isda ay lumapit sa inyong pain at napansin nilang nakakabit ito sa isang malaki at mabigat na bloke ng tingga na nakaharang sa buhangin, magdadalawang isip sila. Gumagamit sila ng kanilang pakiramdam o vibration para suriin ang paligid. Ang isang malaking bakal o tingga sa ilalim ng tubig ay nagbibigay ng kakaibang signal na nagpapahiwatig ng panganib. Bukod pa rito, kapag sinubukan nilang kagatin at maramdaman ang sobrang higpit at tigas, mas pipiliin nilang manginain na lamang sa paligid nito, o kaya ay dahan-dahang sipsipin ang pain nang hindi hinahatak ang linya. Kung patuloy kayong gagamit ng diskarteng pangmabigat, palagi kayong mauisahan ng mga isdang nakapag-aral na kung paano umiwas sa mga tradisyonal na bitag natin.
Gusto kong isipin ninyo ang mga pagkakataong ang target ninyo ay mga isdang maliliit ang bibig pero magaling magnakaw ng pain, tulad ng tilapia sa mga lawa o kaya ay mga maliliit na isdang bato sa dagat. Ang mga isdang ito ay kilala sa pagiging sobrang mabusisi sa pagkain. Hindi sila basta-basta umaatake na parang pating. Tinutukan nila ang pain ng mabilis at paulit-ulit, tulad ng isang manok na tumutukan ng mais sa lupa. Sa tuwing gagamit kayo ng tingga na parang sinlaki ng kamao para sa mga ganitong klase ng isda, para na rin kayong nagtayo ng monumento sa ilalim ng tubig. Ang mga mabilis at magagaan na pagtuka ng isda ay hindi kailanman magpapagalaw sa inyong mabigat na tingga. Ang resulta? Nakaupo lang kayo doon, tinitingnan ang inyong pamingwit na hindi gumagalaw kahit 1 milimetro, habang sa ilalim ng tubig ay may isang buong pamilya na ng isda na nagkakatuwaan at pinipira-piraso ang inyong mahal na pain. Kapag ginahon ninyo ang inyong linya para magpalit ng pain dahil nainip kayo, malinis na ang inyong kawil na parang kinuskos pa ng sabon. Ito ang direktang resulta ng hindi pagangkop ng bigat ng tingga sa klase ng isda na inyong hinuhuli. Marami sa ating mga mangingisda ang madalas mahulog sa ilusyon o maling akala na kapag walang gumagalaw sa pamingwit, ibig sabihin ay walang isda sa lugar na yon. Ilang beses na ba kayong nadayos ng mga gamit, naglipat ng pwesto, o umuwi ng maaga dahil sa pag-aakalang walang buhay sa tubig? Ito ang tinatawag kong ilusyon ng patay na tubig na kadalasang kasalanan ng inyong sariling kagamitan. Madalas kong marinig sa mga kasamahan ko sa pangingisda ang mga salitang, "Walang isda dito, lipat tayo." Pero kapag pinalitan nila ang kanilang tingga ng napakagaan na halos barya na lang ang bigat at inihagis muli sa parehong pwesto, biglang magsisimulang pumitik ang dulo ng kanilang pamingwit pagkabagsak pa lang sa ilalim. Bakit? Dahil ang mga isda ay nandun lang pala sa buong oras na yon. Hiniintay lang nila ang pain na bumagsak ng natural at hindi nakakabit sa isang malaking pabigat na nakakasira sa kanilang diskarte sa pagkain. Ang pagkakamaling ito ay nagkakahalaga sa inyo ng napakaraming oras, nasayang na gasolina, at nawalang pagkakataon na makauwi ng maraming huli para sa inyong pamilya. Mahalaga ring pag-usapan natin ang mechanics ng inyong pagkakagawa sa linya o ang inyong rig. Marami sa atin ang sanay na ibuhol ang tingga sa dulo ng linya at ilagay ang mga kawil sa itaas nito. Ito ang sikat na pambabaang estilo. Kapag gumamit kayo ng sobrang bigat na tingga sa ganitong setup, ang anumang hatak sa inyong kawil ay kailangang galawin muna ang buong linya mula sa itaas hanggang sa pamingwit, habang ang ibaba ay nakakandado sa mabigat na tingga. Ang tensyon ay napupunta lahat sa pagitan ng tingga at ng pamingwit. May isa pang sikat na paraan kung saan ang tingga ay dumudulas sa mismong pangunahing linya bago ang isang panali. Pero kahit na dumudulas ang tingga, kung ito ay napakabigat, kapag inihigop ng isda ang pain, mararamdaman pa rin nila ang drag o puwersa ng mabigat na tingga bago pa makadaloy ang linya ng maayos. Ang solusyon dito ay balanse. Kung kailangan ninyong gumamit ng setup na dumudulas, kailangan pa rin na ang bigat ng tingga ay sapat lamang para ibaba ang inyong pain at hindi sobra-sobra na nakakalikha ng alitan sa linya na mararamdaman at ikakatakot ng isda kapag kinagat nila ang pain. Madalas idinadahilan ng mga mangingisda ang malakas na agos ng tubig, kaya sila napipilitang gumamit ng mga tinggang kasing bigat ng batong panuklay. Ang katwiran nila, kapag magaan ang tingga, tatangayin lang ng agos ang kanilang pain at hindi ito aabot sa ilalim kung saan naroon ang mga isda. Bagamat may katotohanan na kailangan ng mas mabigat na tingga kapag malakas ang agos, madalas tayong sobra kung magtantiya. Sa halip na magdagdag ng tingga, bakit hindi natin tingnan ang ibang bahagi ng ating kagamitan? Kapag makapal ang inyong pangunahing linya, mas maraming tubig ang tumatama rito. Kaya mas madali itong tangayin ng agos na parang saranggola sa hangin. Ang pinakamagandang diskarte ay bawasan ang kapal ng inyong linya sa pamamagitan ng paggamit ng mas manipis at matibay na materyales. Sa pamamagitan nito,
hindi ninyo kailangang gumamit ng napakabigat na tingga para lang manatili sa ilalim ang inyong pain. Ang mas manipis na linya at mas magaan na tingga ay nangangahulugan ng mas direktang pakiramdam at mas mabilis na pag-abot ng impormasyon mula sa kawil papunta sa inyong nag-aabang na mga kamay. Isa pang malaking problema sa sobrang bigat na tingga ay ang nangyayari kapag bumagsak ito sa malambot na ilalim ng dagat o lawa. Hindi lahat ng ilalim ng tubig ay gawa sa matigas na bato o malinis na buhangin. Maraming lugar na pang-inistaan ang may makapal na putik o lumot sa ilalim. Kapag inihagis ninyo ang inyong napakabigat na tingga, sa sobrang bilis at lakas ng pagbagsak nito, babaon nito ng malalim sa loob ng putik at kadalasan hinihila nito pababa pati na ang inyong kawil at pain. Ang resulta? Ang inyong napakagandang pain, mapahipon man o isda, ay nakatago na ngayon sa ilalim ng makapal na putik at hindi na makikita o maamoy ng mga dumadaang isda. Isang malaking pag-aaksaya ng panahon. Kung gumamit kayo ng mas magaan na tingga, ito ay marahang bababa at papatong lamang sa ibabaw ng malambot na putik. Mananatiling nakalutang ng bahagya o malinaw na nakikita ang inyong pain na siyang kukuha sa atensyon ng anumang nagugutom na isda sa paligid. Ang tamang bigat ng tingga ay hindi lamang para madama ang kagat, kundi para rin mapanatili ang tamang presentasyon ng inyong pain sa ilalim ng tubig. Katulad ng dahilan sa agos ng tubig, madalas din tayong matakot sa malakas na hangin, kaya tayo naglalagay ng sobrang daming tingga. Iniisip natin na kailangan ng mabigat na bato para lang maihagis ng maayos ang ating linya laban sa umiihip na hangin. Totoo na mahirap maghagis kapag sasalubong ka sa hangin, ngunit ang labis na pagkopensar sa pamamagitan ng tingga ay nagdudulot ng parehong mga problema na tinatalakay natin. Namamatay ang sensitibidad at hindi ninyo nararamdaman ang kagat. Sa halip na maglagay ng mabigat na tingga, ang dapat ninyong matutunan ay ang tamang pamamaraan ng paghagis o ang pagbabago ng hugis ng inyong tingga. May mga tingga na sadyang idinisenyo para mas madaling hiwain ang hangin at tubig kahit hindi sila masyadong mabigat. Ang mga hugis patak ng luha o hugis torpedo na tingga ay mas malayo ang mararating kaysa sa mga bilog o kwadrado na tingga na may parehong bigat. Kailangan nating maging matalino sa pagpili ng hugis at hindi lang laging umasa sa pagdadagdag ng bigat na makakasira lang sa ating tsansa na makahuli ng maingat na isda. Huwag din nating kalimutan ang pinakakinainisan ng bawat mangingisda sa buong mundo. Ang pagsabit ng linya sa mga bato at korales sa ilalim ng dagat. Ang sobrang bigat na tingga ay parang magnet na mga bato. Kapag hinahatak ninyo ng bahagya ang inyong linya para pakiramdaman kung may isda, ang mabigat na tingga ay kaladkad sa ilalim. Dahil sa bigat at laki nito, napakadaling pumasok nito sa mga siwang ng bato at maipit doon. Kapag naipit na ito, hihilahin ninyo ng hihilahin hanggang sa maputol ang inyong paboritong linya, mawala ang kawil at tuluyang masira ang inyong araw. Sa kabilang banda, ang mas magaan na tingga ay madaling nakakalundag sa ibabaw ng mga bato o lumot kapag hinatak ninyo ang inyong pamingwit. Dahil hindi ito masyadong nakabaon at hindi masyadong mabigat para maiangat ng mabilis, mas naiiwasan ninyo ang palaging pagsabit ng kagamitan. Makakatipid na kayo sa pagbili ng mga bagong kawil at tingga, hindi pa masisira ang pasensya ninyo at mas masisiyahan kayo sa tuloy-tuloy na pangingisda sa halip na palaging nagbubuhol ng bagong linya. Isa sa mga pinakamalaking pabula na patuloy nating pinapaniwalaan ay ang kaisipan na kailangan nating ihagis ang ating pain sa pinakamalayong bahagi ng karagatan o lawa para lang makahuli ng malaking isda. Ito ang naguudyok sa marami na gumamit ng tinggang halos pabigat na ng timbangan. Ang totoo, napakaraming pagkakataon na ang mga isda ay nandyan lang mismo sa inyong harapan, sa mga lugar kung saan unti-unting lumalalim ang tubig o may mga nakakubling bato sa malapit. Kapag inihagis ninyo ang inyong mabigat na tingga,
patungo sa abot ng inyong makakaya, madalas ay nalalagpasan ninyo ang eksaktong lugar kung saan nagkakaroon ng maraming pagkain at kung saan naghihintay ang mga isda. Ang paminsan-minsang paggamit ng mas magaan na tingga ay pipilitin kayong mangisda ng mas malapit at pag-aralan ang galaw ng tubig sa inyong paanan. Madalas kayong magugulat na ang pinakamadaming huli at pinakaaktibong kagat ay nasa layong 20 o 30 hakbang lang mula sa inyong kinatatayuan, kung saan mas madali ninyong mararamdaman ang bawat galaw at mas mabilis ninyong mahahatak ang inyong isda. Kailangan din nating intindihin ang kapasidad at sensitibidad ng ating mga mismong pamingwit. Bawat pamingwit na binibili ninyo sa tindahan ay may nakasulat na marka na nagsasaad kung hanggang gaano kabigat na pain o tingga ang kaya nitong suportahan para manatiling maganda ang performance nito. Kapag naglagay kayo ng tingga na higit pa sa inirerekomendang bigat, sobra ninyong binabaluktot at pinipuwersa ang materyales ng inyong pamingwit. Dahil nakastretch na ng husto ang materyales ng pamingwit dahil sa bigat pa lang ng tingga, nawawala na ang kakayahan nitong maghatid ng mga maliliit na panginginig mula sa kagat ng isda papunta sa inyong mga kamay. Ang pamingwit ay idinisenyo para maging isang instrumento ng pakiramdam, hindi lang basta isang matigas na kahoy na panghatak. Kung ibabalanse ninyo ang bigat ng inyong tingga ayon sa kakayahan ng inyong pamingwit, mapapansin ninyo na kahit ang pinakamahinang pagkibot ng isda na kumakain sa inyong pain ay mabilis na magpapasayaw sa dulo ng inyong kagamitan at malalaman ninyo kung kailan ang tamang oras para bumatak. Pag-ususapan naman natin ang pagod at pagkabagot na ay dinudulot ng sitwasyong ito. Ang tawag ko dito ay ang karanasan sa pagnanakaw ng pain. Walang mas nakakapagod sa pangingista kaysa sa pag-ikot ng makina ng paulit-ulit para lang iangat ang isang mabigat na tingga na walang kasamang isda at matuklasan na kinailangan mo na namang maghiwa ng bagong pain, tusukin ito sa kawil at ihagis muli para lang maulit ang buong proseso pagkalipas ng 15 minuto. Ang paulit-ulit na gawain ito na walang nakikitang resulta at walang nararamdamang kagat ang madalas nagiging dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang isang tao na ipagpatuloy ang kanyang kinahihiligang sport o libangan. Nakakaubos ng pasensya, nakakaubos ng pain na madalas ay binili pa ninyo at higit sa lahat, nakakasira ng kumpiyansa bilang isang mangingisda. Kung babaguhin lang ninyo ang inyong tingga upang mas maramdaman ang mga kagat, mas magiging kapanapanabik ang bawat sandali ng inyong paghihintay at ang bawat pag-ahon ng inyong linya ay may kasamang aksyon, laban at tagumpay na siyang tunay na dahilan kung bakit tayo nangingisda. Kaya ano nga ba ang dapat nating gawing solusyon para matapos ang ganitong pagkakamali? Ang sagot ay napakasimple, ngunit kailangan ng determinasyon para baguhin ang nakasanayan. Ang sadyang pagpapababa ng bigat ng inyong mga tingga. Kapag nakarating kayo sa pwesto ninyo, huwag agad kunin ang pinakamabigat na tingga sa inyong kahon. Sa halip, magsimula kayo sa pinakamagaan na tingga na sa tingin ninyo ay aabot sa ilalim, based sa kasalukuyang agos at hangin. Kung inihagis ninyo at pakiramdam ninyo ay umaangat pa rin ang tingga dahil sa agos, saka lamang kayo magdagdag ng kaunting bigat, unti-unti hanggang sa maramdaman ninyong gumagapang na ito sa ibabaw ng lupa sa ilalim ng tubig. Ang prosesong ito ay tinatawag na paghanap ng perpektong balanse. Ang layunin ay magkaroon lamang ng sapat na bigat para maibaba ang inyong pain nang hindi nagiging isang mabigat at nakakamatay na angkla na papatay sa bawat pakiramdam ng kagat ng isda. Ang tamang pagbalanse ang siyang maghihiwalay sa isang baguhang manging-isda at sa isang tunay na eksperto. Marami ning mikakaalam ng mga alternatibong pagkakagawa ng linya na nagbibigay ng pagkakataon sa isda na kumagat nang hindi nararamdaman ang anumang bigat. Isa na rito ang paggamit ng mga dumudulas na tingga sa isang espesyal na setup kung saan ang linya ay malayang nakakagalaw sa loob ng butas ng tingga bago umabot sa isang nakakandadong tinali na malapit sa kawil.
Kapag inihigop ng isda ang inyong pain at nagsimula itong lumangoy, ang inyong pangunahing linya ay dumadaloy lamang sa loob ng butas ng inyong tingga. Hindi bubuhatin ng isda ang bigat ng tingga. Ang tanging mararamdaman nila ay ang unti-unting paghigpit ng mismong pamingwit ninyo sa itaas. Dahil dito, wala silang mararamdamang bigla ang pagpigil na mag-uudyok sa kanila na iluwa ang pain. Mas matagal nilang isusubo ang kawil, mas magiging panatag sila at bibigyan kayo nito ng sapat na oras at malinaw na hudyat mula sa pagpitik ng dulo ng inyong pamingwit para maisagawa ninyo ang isang malakas at tiyak na paghatak upang makuha ang isda. Bukod sa pagdama ng kagat, may isa pang napakalaking bentahe ang paggamit ng mas magaan na tingga. Ang kakayahan ninyong basahin kung ano ang hitsura ng ilalim ng tubig. Kapag nagpapagapang kayo ng magaan na tingga at ibinabatak ng bahagya ang inyong linya, mararamdaman ninyo sa inyong mga daliri ang bawat pagbabago sa ibabaw ng lupa. Malalaman ninyo kung kayo ay nakadapo sa malambot na buhangin, sa putik, sa maliliit na graba, o kung bigla kayong tumama sa isang malaking bato na madalas tambayan ng mga malalaking isda. Ang impormasyong ito ay hindi mapapantayan ng anumang teknolohiya. Ngunit kapag napakabigat ng inyong tingga, ito ay mag-aasal lamang na parang isang patay na kahoy na kinakaladkad ninyo sa lupa. Walang impormasyong makararating sa inyo, kundi puro bigat at hirap sa paghatak. Sa pamamagitan ng magaan na tingga, halos nakikita ng inyong mga kamay kung ano ang nangyayari sa ilalim. Nakatutulong ito upang malaman ninyo kung nasaan mismo ang mga isda at kung nasaan ang pinakamagandang pwesto para ibagsak ang inyong pain sa susunod na hagis. Inaasahan ko na magiging kakaiba o medyo mahirap para sa marami sa inyo ang lumipat sa diskarteng ito, lalo na kung dekada na kayong nasanay sa pambabato ng malalaking tingga. Sa inyong unang subok, maaring pakiramdam ninyo ay kulang kayo sa kontrol o parang napakalapit ng inyong hagis. Maaring mailang kayo at isipin na palpak ang payong ito kapag hindi umabot ang inyong linya sa gitna ng lawa o dagat. Ngunit tulad ng anumang bagong kakayahan, kailangan lang ninyong bigyan ito ng panahon at sanayin ang inyong sarili. Unti-unti ninyong mararanasan ang mga benepisyo. Mapapansin ninyo na sa halip na palaging simot ang inyong pain, magsisimula kayong makita ang mga maliliit na panginginig, ang sunod-sunod na pagpitik, at ang malinaw na paghila ng linya na matagal ninyo nang hindi nararanasan. Kapag nasanay na kayo at natuto ninyong iayon ang bigat ng inyong tingga sa sitwasyon ng tubig, hindi na kayo babalik sa paggamit ng mga tinggang kasing bigat ng pabigat sa timbangan ng baboy. At sa sandaling mangyari ang inyong pinakaunang paghuli gamit ang mas magaan na setup, doon ninyo mapapatunayan ang lahat ng sinasabi natin dito. Isipin ninyo muli ang eksena. Inihagis ninyo ang inyong pain na may perpektong gaan na tingga. Pumatong ito ng maganda sa ilalim. Inilagay ninyo ang pamingwit at sa loob lang ng 2 o 3 minuto, biglang yumuko ang dulo nito. Hinatak ninyo ng malakas at boom! Naramdaman ninyo agad ang mabigat na laban at ang pag-iling ng ulo ng isda sa kabilang dulo ng linya. Sa pagkakataong yon, mapagtatanto ninyo ang isang malaking katotohanan. Ang mga isda ay nandyan lang talaga sa buong panahong yon. Kanina pa nila gustong kainin ang inyong pain. Ang tanging dahilan pala kung bakit kayo palaging umuuwing luhaan at walang huli noon ay dahil nakaharang ang maling pagpili ninyo ng kagamitan. Ang tagumpay sa pangingisda ay hindi palaging nakukuha sa paggamit ng pinakamalaki at pinakamabigat na gamit, kundi sa paggamit ng utak, pagiging mapagmasid, at pagkakaroon ng pakiramdam na nakasabay sa galaw ng kalikasan. Kaya naman, sa susunod na pupunta kayo sa tabing dagat, sa lawa, o sa inyong paboritong ilog para mangisda, subukan ninyong kalimutan ang matagal na ninyong nakasanayan. Bago ninyo itali ang pinakamabigat na tingga na makikita ninyo sa inyong kahon, tanungin muna ninyo ang inyong sarili kung kailangan ba talaga ng ganun kabigat na bakal para lang makahuli.
Ang pinakamahalagang aral na sana ay natutunan ninyo ngayon ay ito. Ang paggamit ng napakabigat na tingga ang numero unong pumapatay sa sensitibidad ng inyong linya. At ito ang pinakamabilis na paraan para magpakain ng libre sa mga isda nang hindi ninyo nalalaman. Ang pagbabawas ng bigat ng inyong tingga ay maaring simpleng hakbang lamang, pero paniguradong babaguhin ito ng 100% ang dami ng inyong huhulihin at ang inyong karanasan sa pangingisda. Mula sa paghihintay ng walang kasiguraduhan, mapapalitan ito ng kapanapanabik na aksyon. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung marami kayong natutunan at gusto ninyong makakuha pa ng mga totoong diskarte sa pangingisda na walang paligoy-ligoy, mangyaring mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-iwan ng like kung nakatulong ito sa inyo. Ngayon, gusto kong marinig ang mula sa inyo. Anong pinakamabigat na tingga ang madalas ninyong gamitin? At susubukan ninyo ba ang mas magaan na diskarte sa susunod ninyong pangingisda? Mag-iwan ng komento sa ibaba at pag-usapan natin yan.